Bumalik ulit si Clemmy sa opisina ni Elliot. Nagbabakasakali na nagbago na ang isipan ni Elliot at pahihiramin na siya ng pera. Sobrang miss na ni Clemmy si Doña Vivian at gusto niya nang mapagpiyansahan ito at makalabas ng kulungan. "Sir, may bisita kayo," Clemmy raw, sambit ng sekretarya ni Elliot. "Sige, papasukin mo," sagot ni Elliot. "Hi Elliot, good morning," bati agad ni Clemmy. "Yes Clemmy, bumalik ka." "Elliot, please, nagmamakaawa ko sa iyo. I really need the money. Babayaran naman kita kahit may interest pa." "Clemmy, ang laki ng kailangan mo," tanong ni Elliot. "Yes, may babayaran lang kasi ako. Don't worry, may natira pa kaming share of stocks. Pag hindi ako nakabayad sa iyo sa takdang panahon, ibabayad kong share of stocks namin sa iyo." May maliit pa na natira sina Clemmy at Doña Vivian na share of stocks at nakumbinsi ni Clemmy si Elliot na pahiramin siya ng pera. "Okay, let's make a deal," sabay bigay ng cheque kay Clemmy. Masaya na lumabas si Clemmy at agad pumunta sa kulungan para pagpiyansahan si Doña Vivian. Masayang masaya sina Doña Vivian at Clemmy dahil sa wakas nakalabas na si Doña Vivian at tuloy na ang mga plano ng mga ito. "Ngayon Maria, humanda ka na at unti-unti kong lalagasin ang buong pamilya mo at iparamdam ko sa iyo ang sakit ng naramdaman ko sa pinagagawa mo sa akin," galit na sabi ni Doña Vivian. "Hindi ka nag-iisa ma'am, andito ako para balikan ang hampas lupa na babaeng yun," sabi naman ni Clemmy sa ina. Habang nagpapahinga si Teresa, may tumawag sa kanya. "Hey Teresa, nakalabas na ako kaya maghanda ka," sambit ni Doña Vivian at pinatay ang linya. Nakita ni Marco na nag-alala si Teresa kaya nilapitan naman ito ang asawa. "Sino ba yun?" tanong ni Marco. "Si Doña Vivian raw, nakalabas na," sagot ni Teresa. "Andito lang ako, hindi kita hahayaang mag-isa sa harapan nila," wika ni Marco sa asawa dahil alam niyang nag-iisip na naman ito ng nakakasama sa kanyang kalusugan. Samantala, nalaman naman ni Doña Lara na nakalaya na si Doña Vivian kaya pupuntahan niya ito para kamustahin at alamin kung ano ang binabalak nilang plano. Nasa office na si Teresa at andun si Marco dahil sinamahan niyang asawa dahil alam nitong stress pa si Teresa kaya ayaw niya itong iwan. Panakaw-nakaw ng tingin naman si Marco kay Teresa na busy ito sa mga papers na nasa harapan nito. Baka matunaw na ako niyan," wika ni Teresa na nasusulyapan din ito ang asawa na laging panakaw tingin sa kanya. "Bawal pa tingnan ng asawa ko?" nakangiting sagot ni Marco. "Bawal, kasi wala kang pahintulot," pabirong sagot naman ni Teresa. Nilapitan naman ni Marco si Teresa at hinalikan ito sa noo at niyakap ang asawa. "Can I help you?" presenta ni Marco sa asawa dahil marami itong ginagawa. No need, kaya ko na to," sagot lang ni Teresa dito. "Ma'am, excuse me, may nagpadala po ng flowers sa'yo," sabi ni Maricel sabay abot kay Teresa ang magagandang bulaklak. Nagkatinginan naman si Teresa at Marco na kapwang nagtatanong kung saan galing ang bulaklak. Si Marco ang tumanggap ng bulaklak kay Maricel dahil ayaw tanggapin ni Teresa ito. Agad namang tiningnan ni Marco ang card at binasa ito kung saan galing, ngunit walang nakalagay na name kung kanino galing ang bulaklak at ang nakalagay lang, "See you soon, Miss Vasquez." "Kilala mo ito?" tanong ni Marco kay Teresa sabay abot sa card. Kinuha naman ni Teresa ang card at binasa niya ito. Napailing naman siya dahil wala siyang alam na magpapadala ng ganun sa kanya. Agad niyang tinawag si Maricel at pinatapon ang bulaklak at agad namang kinuha nito. "Sige, simulan niyo ang laban at tatapusin ko. Matirang matibay sa atin," galit na wika ni Teresa dahil alam nitong isa sa kanyang mga kalaban ang may gawa nito. Hindi man niya alam kung sino pero malalaman din niya ito. "Dapat mag-iingat ka at huwag kang aalis na mag-isa. Dapat may kasama ka lagi," sabi ni Marco sa asawa. Dahil kilala naman si Doña Lara sa pamamahay nila ni Doña Vivian kaya pinapasok na ito ng katulong. Tinuro naman ng katulong kung nasaan ang mag-inang Vivian at Clemmy kaya pinuntahan niya na lang ito. "Kung kinakailangang pati si Marco mawala sa landas natin, gagawin natin para mas mapadali natin kunin ang meron sila," wika ni Doña Vivian kay Clemmy. "Ma, huwag mong isali si Marco. Mahal ko siya at si Teresa lang ang kalaban natin," sagot ni Clemmy sa ina. "Pwede ba Clemmy, huwag kang tanga. Sa panahon ngayon ay pera ang kailangan natin, huwag puso ang pairalin," galit na wika ng ginang. "Pero ma, huwag mong isali si Marco," sigaw ni Clemmy sa ina. Dinig naman ni Doña Lara ang lahat ng usapan ng mag-ina. Ang buong akala niya ay kakampi niya ang mga ito. Hindi niya lubos akalain na pati ang kanyang anak na si Marco ay nanganganib din ang buhay. Hindi na siya tumuloy at dahan-dahan siyang umalis sa pamamahay na yun at dapat masabi niya kay Marco ang balak ng mag-ina sa kanya. "Uy, tanga ka talagang babae ka. Andyan si Elliot. Mas mayaman pa kay Marco. Bakit hindi ka sa kanya mag-focus?" wika ng ginang.
Napaisip naman si Clemmy kung sa bagay, tama nga naman ang ina, bakit hindi na lang si Elliot at siguradong single pa ito at alam niyang kaya niyang paikutin ang lalaki at gamitin laban kay Teresa. Nakauwi na si Teresa at Marco sa bahay ni Teresa dahil doon na muna titira si Marco sa bahay ng asawa. Mag-shower lang ako, paalam ni Teresa kay Marco. Tumango lang si Marco sa asawa at iniwanan niya ito. Ginala naman ni Marco ang kanyang paningin sa kwarto ni Teresa. May nakita itong isang papel. Kinuha niya ito at tiningnan. Laking gulat niya nang mabasa nito ang nakalagay sa papel. Nagulat si Marco sa kanyang nakita. Bakit ito nilihim ni Teresa sa kanya? Hayaan muna niyang ayaw ipaalam kay Teresa na alam na nitong kalagayan ng asawa. Kaya iba yung pag-iingat na lang niya sa asawa at alagaan ito. Babawi siya sa asawa. I'm done, nakangiting sabi ni Teresa paglabas nito sa bathroom. That's good honey, nakangiting sagot naman ni Marco dahil ayaw niyang ipahalata sa asawa na alam na nito ang tinatago niya. Ayaw niyang magalit sa asawa dahil alam nito ang dahilan kung bakit hindi muna ito sinabi ni Teresa sa kanya. Hihintayin na lang niya ang araw na handa ng asawa na sabihin sa kanya. Nag-isip naman si Doña Lara kung ano ang dapat niya gawin dahil ang alam niyang kakampi niya ay mga kalaban pala niya. Naisip din itong wala namang masamang ginawa sa kanya si Teresa. Nagpagamit at nabulag lang siya ni na Doña Vivian at Clemmy. Nalaman din ito na tunay ang kasal nila ni Marco at Teresa. At may anak na ang mga ito at may apo na siya. Iyon ang gusto niyang alagaan, ang apo na noon pa niya gustong mangyari. Habang nakahiga naman sina Marco at Teresa, tinawagan nila ang anak sa video call para makita nila ito. Ang saya ng bata dahil nakita niyang magkasama ang kanyang mga magulang. Gusto tuloy ng bata na umuwi na dahil miss na din ito ang kanyang daddy. Really? You pick me up tomorrow? Tanong ni Mariana sa mga magulang. Yes, because we miss you so much, sagot naman ni Marco. Sure daddy, I miss you both, masayang sagot naman ito. May balak naman si Elliot na makipagkita kay Teresa. Pero sisiguraduhin niyang hindi malalaman ni Teresa na siya ang lalaking dapat niyang pakasalan noon. Ano kayang mangyayari sa pagkikita ni Elliot at ni Teresa? Abangan natin ang susunod na kabanata.